ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification or further rapid intensification into a super typhoon category. So makikita Mga natin dito ka-Jess sa Nabs, forecast mag-ingat track po na ito kayo. na within the next 24 Mukhang hours, malakas po actually until itong Tuesday, bagyong magpapatuloy yung generally westward Tino, na paggalaw ni Bagyong Itong Tino. si So Super magpapatuloy yung generally Typhoon westward na Tino paggalaw daw at sa sa kasalukuyan pagdating ng yung araw. pagtaya natin ng initial landfall Ingat para sa po bagyong kayo. ito ay anywhere dito sa eastern section ng Sana Visayas or sa ay Mindanao area. So eastern Visayas or Caraga, more in hindi na po particular ito itong area ng eastern Samar lumakas. or itong eastern section ng Leyte Island or dito sa Kaya Dinagat Island. So dapat anywhere po within mag-ingat. these areas, Kung sa possible pong palagay maglandfall ninyo, yung sentro ng Bagyong Tino yung bahay bukas ninyo ng ay late madaling evening maabot or sa ng Tuesday tubig, ng early morning. So ito yung time ng period na baha. kung saan magiging So, pinakamalapit yung sentro talagang ni Bagyong Tino nakakabuti dito sa mga areas na na ito. mag-evacuate na And lang po makikita rin muna. natin dito sa forecast track na within the next 12 Hanggang hours, mayroon pa magpapatuloy naman kayo yung hanggang pag-intensify bukas. or paglakas ni Bagyong Tino. Guys, Posible hanggang nitong dito na makamit lang, ano? yung typhoon category within the Ingat next po, 12 ingat. hours. At magpapatuloy rin yung paglakas nito habang papalapit ito dito sa kalupaan ng Eastern Visayas at Caraga. So rapid intensification, likely mataas yung tsansa na magpatuloy ito within the next 48 hours kasi yung lugar o yung karagatan na pupuntahan nitong sentro ni Bagyong Tino ay mataas or mainit yung ating karagatan. So mataas yung ating sea surface temperatures which is favorable sa rapid intensification. So prior to landfall over dito sa Eastern Visayas or Caraga, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification or further rapid intensification into a super typhoon category. So possible prior to landfall, base sa ating latest intensity forecast, ay posibleng umabot yung maximum sustained winds na malapit sa gitna up to 150 or 165 kilometers per hour. Pero dahil mainit kayong karagatan dito sa east ng Visayas, ay posible pa itong mas mag-intensify above that. So possible maging super typhoon ito in the coming days.